kasama ang isang eksperto sa usaping pinansyal. Nakausap na natin to. Walang iba kundi si Prof. Vince Rapisura. Magandang umaga po. Welcome sa Huntahan. Good Prof. morning, Prof. Vince. Live siya via Via Zoom. Zoom. Yan, baka di niya na tayo naririnig. Prof. Vince, magandang umaga po. Hi, magandang umaga, Josa at saka Wina. No? Oy, first time ko kayong makita together. Ayan nga. Tama-tama ito. Para mapag-usapan nating tatlo. At syempre, kasama yung mga kababayan natin na palagi ang nakatutok sa ating programa. Sir Vince, kamusta ka po? Medyo ramdam niyo ba ang init ng panahon? Yes, oo, maayos naman Actually, overseas ako ngayon, nasa Sevilla, Spain ako ngayon, pero mainit-init, malamig-lamig pa dito, so hindi ko pa ramdam ang init. Pero yung Prof. Vince, dakuan ko ang init ng ulo nyo po sa nangyayari sa atin ngayon. Kamusta po ang init ng ulo natin? Okay, nakakapag-init talaga ng ulo itong pagtaas ng ating langis dahil hindi naman natin ito kagagawan pero damay na damay tayo. Tama nga yung sinasabi ninyo kanina na ang bilis-bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin pero hindi naman sumasabay yung pagtaas ng kita natin, Kaya nakakasama at nakakataas ng blood pressure talaga. Parang nadadamay na din ang ating kalusugan. Hindi lamang ang ating bulsa, di ba, Prof. Vince? Kasi parang nasa stress na ang taong bayan sa ganyan eh. Pero may good news ngayon, kahit papaano ngayong week of Prof. Vince, kasi ang balita ay magkakaroon ng kahit papaano ay katiting na rollback. Actually, itong umaabot sa hanggang 9 pesos sa kada litro na ng diesel, katiting na siya sa ngayon. Kasi yung mga, kumpara mo sa itinataas niya this past few weeks, di ba, Prof. Vince, ang 9 pesos na bawas sa kada litro ng diesel, di ba, kakarampot lang yan. Yes, oo. At alam nyo ba, ang 'di ba parang ang mga gas companies nga pagka nag-adjust sa world market pataas ang presyo, ang bilis nila mag-adjust. Pero kapag pababa ang presyo sa world market, sasabihin nila ay supply pa namin yan. So ang adjustment 2 weeks pa. Napaka-unfair. Parang ganun din naman yung sinabi nila noon. Kaya 'di ba parang magtumaas kahit na yung mga naka-imbak ay yung previous pang nabuwisan na, ang bilis pa rin ng pagtaas, 'di ba, Prof. Vince? Pero sa pag-a-adjust kapag rollback, Yes. parang ang bilis-bilis nila. Oo. Ayan. So, Prof. Vince, dakuan ko na po, lalo na ngayon na nasa panahon tayo ng krisis. Gaano po ba talaga kaimportante na marunong po tayo sa budgeting, marunong po tayo mag-budget ng ating pera? Yes, oo, no? So dapat ay talagang sa panahon ng krisis ngayon ay marunong tayo na mag-budget. Kaya ang advice ko talaga ngayon ay do not splurge dahil may oil surge. Okay? Ayun. So ang mga practical steps ko dyan, unang-una na, dapat alamin mo kung nasaan ka financially. Naku, malas mo na lang kung ikaw in-assess mo yung financial standing mo at ikaw ay baon sa utang, walang ipon, Pero kung ikaw yung mga nakinig doon sa mga previous episodes natin sa DZRH na nag-guest ako at sabi ko na mag-ipon tayo at nakaipon ka na ng emergency savings, then nandun ka sa mas magandang posisyon. Tama, Prof. Vince. Dapat talaga noon pa lang naumpisahan na natin. Kaya nga tayo gumagawa ng emergency fund natin. Katulad nitong mga krisis, kasi emergency to, di ba, Prof. Vince? Ano ba kapag sinabi, Prof. Vince, na Yes, at emergency ang fund? kailang- Sige, go ahead po. Go ahead, Prof. Oo. Yes, ang kailangan kasi talaga natin ay bago pa dumating ang krisis ay napaghandaan na natin ito, At kung ngayon ka palang maghahanda, medyo late na. Pero wag naman tayong mawalan ng pag-asa kasi para sa akin, better late than never. Paano kaya yung, Prof. Vince? Kasi noon pa lang na wala pang krisis, hirapan na sila budget, hirapan na sila mag-save. Paano pa ngayon na hindi na nga nila napaghandahan pero parang gusto na nila na mag-save. Ngayon pa na kung kailan parang mahigpit na ang sinturon.
Correct, ano? At ang ginawa na natin talaga ay namaluktot na tayo ng Mhm. iba't ibang klase para magkasya kumot natin pero Mm. ganun pa rin, ano? Kaya ang sinasabi ko talaga sa pagmamanage at pagsasaayos ng ating perang pinansyal, ano? Ito ay hindi lamang responsibilidad natin. Marami talagang responsibilidad at role ang gobyerno diyan kasi hindi natin ito kakayanin na tayo lang at Hmm, hindi kakayanin na didiskarte lang tayo. ayun. Nabanggit mo, Prof, wag gumastos ng todo-todo ngayon. Eh, paano? Kasi parang, ano ba tawag dito? Kasi kapag mainit na din ang panahon ngayon, parang ang dami na parang gusto ng, nagmo-mall sila, tapos mapapabili sila ng madami kasi doon Mhm. sila magpapalamig. Yung iba napapabili ng aircon. Paano yun? Eh, magastos yun, eh, wala sa kanilang budget. Eh, kasi gusto nilang labanan yung init ng Init. Mhm. panahon. Yes. Oo. So ang gagawin natin diyan, susundin lang natin yung aking budgeting rule, ano, na 5%, 10% Mhm. and 85% budgeting rule kapag tayo ay kumikita ng 25,000 pesos pababa. So 5% ay ilalaan natin para sa insurance, para sa Mhm. mga di inaasahang pangyayari, tapos 10% naman para sa savings, and then 85% yan yung pagkakasyahin natin doon sa expenses natin, ano? So ito Mhm. ay pag kumikita ng 25,000 pesos pababa, and I think mga 95% na mga Pilipino ay pasok dito sa income bracket na ito, ano? At kapag titignan natin 'yan doon sa 85%, yan ang sabi mo nga, ano, bibili ko ba 'yan ng aircon, Mhm. ibibili ko ba ito ng pangangailangan ko o ng mga kagustuhan ko lang? Kayo na yung magde-decide niyan. Ayun. Basta na itabi na natin yung para sa insurance at yung para sa savings natin. Ayun. Ayun, pero, Prof. Vince, dakuan ko itong, ordinaryong pamilya. Siyempre pagka Mhm. ordinaryong pamilya, halimbawa Mhm. meron po silang, 3 anak, paano naman po sila puwedeng, magsimula ng simpleng budgeting po? Mhm. Oo. So, kapag may ano 'no, mayroon tayong tatlong anak, ito yung tipikal na ano Hmm, pamilyang Pilipino. Sabihin na natin na kumikita siya ng Mhm. 15,000 pesos. Yan yung ating minimum wage ngayon diyan sa NCR. So, kung titignan natin diyan, doon sa advice ko, ano, 10% ng 15,000 yan yung ilalaan for savings. So, magsisimula Hmm. ka kahit na paunti-unti, no? Tama. Yan yung key talaga diyan, consistency at saka oo. disiplina. Kung yung 10%, which is 1,500 pesos ay medyo mataas para sa iyo, ang gagawin mo ay magsimula ka muna sa 500 pesos. O gawin mo yan sa susunod na 3 buwan. Tapos Mhm. after that, i-level up mo. Pwede ng 1,000. And then after Mm. 3 months ulit, nandun ka na sa target, 1,500. 1,500 pesos per month. At Josa at saka Wina, no, ito Okey. yung pinaka-epektibo at pinaka-madaling i-implement na nakita ko kapag inuunti-unti yung pagbuo ng savings discipline. Ano? Kasi Mhm. kapag binibigla, kunwari 15,000 tapos sasabihin niya na, ay, ngayong buwan na to iipon ako ng 3,000, medyo malaki yung amount na yon at nabibigla yung ating financial system. Ano? Tama. Hmm, Kaya hindi siya nagiging sustainable. Mhm. Para lang siyang pag-jejeta. Kapag bibiglain natin na hindi tayo kakain, hindi pa sanay yung ating katawan at hindi siya aalma yung katawan natin. Ganon Mhm. din sa ating ano no financial behavior. Dapat unti-unti. Oo, nabanggit ni Prof. Vince, unti-unti plus consistency and discipline. hmm, Mamaya naghulog ka pala sa alkansya mo, bubuksan mo din oo. pala later on Ayan kasi yung nga ano. dami mong hinulog, nagkulang ka, o 'di ba? Oo, tsaka yan yun beshi yung mga nakikita Mm. natin sa social media na sabi nila ngayon magta-transfer sila sa Oo. kanilang savings, Oo. tapos kinabukasan huhugot naman ulit sila doon kasi wala na silang pera na Mm. 'Pag pangkonsumo. na-transfer niyo na sa savings account niyo, wala nang balikan 'yan. Oo, Kaya make sure ninyo na 'pag hindi sobra-sobra kasi nga para hindi mapilay, yun yung budget mm. for the month. At 'di ba tama po, Prof. Vince? Yes, oo ano. At ang usual na ginagawa ko diyan para talagang maging Mhm. automatiko yung ating pag-iipon, no. Mhm. Dapat ang sinasabi ko nga, dapat yung pag-iipon hindi mo na siya pinag-iisipan at pinagdedesisyonan dahil ito ay napagplanuhan mo na ng maaga, no. And what do I mean by that? Ang pinaka-epektibo ngayon na gagawin natin, mag-open ka ng emergency savings account mo, no. Mhm. Tapos
kung alam mo, kunwari, kinsenas katapusan ka sumusweldo, ganun din yung sabay ng automatikong scheduled transfer na pagpunta doon sa emergency savings na account mo. Preferably, yung emergency savings mo na yon ay iba doon sa bangko na na dumarating yung iyong payroll o kaya yung income mo from your negosyo. Tapos yung ATM nun ay wag mong ilalagay sa iyong pitaka para malayo sa tukso, no? Ayan. Kasi kapag sa psychology natin, ano, kapag iniisip natin parate yung ating pag-iipon, meron tayong tinatawag kasi na analysis paralysis, ano? Natetempt pa tayo niyan, tapos pag iniisip natin ay baka magbago pa yung isip natin. Pero when you make a decision early at talagang paninindigan mo yan, iset up mo yung system, Tama. automatic scheduled transfer online, yan po ay pwede natin yan na maging sustainable ang pag-iipon. Ayun. Maganda talaga yung nakasistema. Nakasistema na siya literally sa iyong cellphone. Saka nakasistema na din ang utak mo kasi dapat talaga nakatawag dito, yung utak mo talagang nagpupurso ka na makapag-save. Kasi kung hindi mo talaga isusustain yan, mauuwi ka sa wala. Diba? Pero Prof Vince, paano naman po doon sa mga, halimbawa, nanay po natin, mga nanay dyan na parang wala pa silang kakayahan or sa sobrang daming ginagawa sa bahay, hindi sila makapunta ng bangko para Ayan. mag-open ng kanilang emergency fund. Ano naman po, Prof Vince, ang inyong Oo. maipapayo para sa kanila? Correct. Actually, marami ng mga ngayon, no? Marami na tayong mga online platforms ngayon, no? Hindi na kinakailangan na pumunta talaga tayo sa mga physical banks para tayo ay makapag-open ng ating bank account. Pwede naman po na ang gagawin natin dito ay doon sa mga mobile wallets natin at may mga online banks na rin na accredited ng ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ay pwede na tayong makapag-open doon, no? Ay i-upload lang natin ang ating ID, tapos mayroon ng video na i-verify nila yung ating identity at makakapagbukas na tayo ng ating bank account. At yung ating mga digital bank accounts naman na ito, no, ay pareho lang yung proteksyon na binibigay doon sa mga bangko na may mga physical branches, ano? Kasi ito ay covered pa rin at lisensyado ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero dugsungan ko lang yun na Okay. Beshi na tanong ko kanina kay Prof Vince. Prof Vince, sa palagay niyo po ba mas okay na mag-ipon tayo sa bangko kaysa sa traditional na pag-iipon na meron tayong tinataguan na wallet o kaya Oo. organizer, di ba? Province, susugsugan ko kasi may kakilala ako, parang ang kaya niya makapag-ipon ay yung nagsisingit-singit siya sa notebook. Tapos parang may mga wallets talaga siya. Parang yun yung Parang money organizer ata ang tawag nila kasi doon. doon siya parang, anong tawag dito, doon nakasistema yung utak Komportable. niya. Ayan, Oo. komportable siya dyan. Oo. So dapat dapat sumabay tayo sa pagbabago at sumabay tayo sa panahon, ano? Kasi digital na talaga ngayon na wala namang masama kapag tayo ay nakikita natin na effective para sa atin yung nagkakaroon tayo ng mga envelopes, ganyan. Pero mas maganda kung ito ay gagawin na natin sa bangko para ma-establish yung ating relationship doon sa bangko. Kasi in the future, baka kailanganin natin ang serbisyo ng bangko, kilala na tayo, meron na tayong tinatawag na bank relationship, ano? Hindi tayo magsisimula sa zero. At usually, ang mga bangko, for example, pagkakailanganin mo ng additional capital para sa iyong business o kaya ikaw ay kukuha ng loan para sa iyong pabahay, ay maaari ka nilang bigyan, no, ng kanilang credit line kapag ikaw ay mas kakilala nila at mayroong kang credit history or banking history na tinatawag. Ayun. Tama naman yung sinabi ni Prof. Bin, sumabay tayo sa nagbabago at nagiging mas modernong panahon. Prof. Bin, sa ating pagbabalik, kapag-usapan pa natin more budgeting tips at saka syempre yung mga ginagawang karaniwang pagkakamali ng mga tao pagdating sa pagbabudget. Sa ating pagbabalikan, Prof. Vince, at sa lahat ng mga nakatutok sa atin, huwag niyo po kaming iwanan ng ating oras sa 10:24. Ang oras na yan ay Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulog, sa bango ng charm. Kaya gamit ko,
Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakablaw sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa music, match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH
Sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. RH. 10:30 ng umaga. Nakatutok pa rin kayo sa huntahan. Kasama po natin si Prof. Vince, isang eksperto sa usaping pinansyal. And of course, pinag-uusapan natin ang tamang pagbabudget ngayong panahon ng krisis. Prof. Vince, welcome back po sa DZRH. Maraming salamat at yes, welcome ay maraming salamat at mapag-uusapan natin itong paghahanda para sa krisis. Oo, sugsugin ko yung binanggit ko kanina, yung mga usual na pagkakamali para mailatag natin ng maayos para sa mga kakabukasama ng kanilang mga talapitan, ng kanilang mga social media. Ano po yung usual na maling ginagawa nila na pagbabudget before pa bago ang krisis na parang dinadala din nila ngayong panahon naman ng krisis na it's a no-no na talaga? Oo. Yung talagang usual na nakikita ko is overspending at unprogrammed expenses. Ano yung overspending na sinasabi ko? Ito yung lumalagpas tayo doon sa budget natin. So for example, sabi natin ay bibili ako ng iPhone ko ngayon, ano? At ang bibilhin mo lang dapat sa budget mo ay second hand. Pero nag-upgrade ka, no? Yung latest yung kinuha mo, yan yung tinatawag natin na overspending, ano? And then yung isa naman ay unprogrammed expenses. Ito yung mga biglaang gastos na hindi naman dapat nayaya ka ng kaibigan mo na lumabas, wala naman sa budget Bigla kang mo, inad ay sa ikaw ay nagparaya, ano? Prof. Vince, bigla kang inad sa Singapore 2026. Ayun! Pag open mo ng messenger mo, may group chat ng ganun, ano? Okay, go ahead. Continue, Sir Vince. Correct, oo. So itong mga bagay na to, sa totoo lang, yung mga expenses naman na yan ay hindi naman yan masama, ano? Kasi sa akin, spending on wants ay ito yung mga nagpapakulay at nagpapaganda sa buhay natin. Kasi ang mga needs ay very basic lang yan to survive at para tayo ay mabuhay. Pero itong wants kasi, yan yung nagdadagdag ng kulay sa buhay natin. So ano yung gagawin natin kapag ganyan? Gaya ang sinabi ko kanina, preparation is key. Kailangan paghandaan mo talaga kung ano yung mga gagawin mo at hindi yung pabigla-bigla, padalos-dalos tayo at ang naaapektuhan ay yung budget natin, no? So, yun yung dapat na disiplina na i-build natin sa sarili natin, ano, na yung pagpaplano, yung prioridad sa ating financial plans, yun yung i-implement natin. Wait lang, Wina, bago kita Sige, ibigay. go. Ikaw muna. Paano kapag Prof. Vince, yung kanilang mga pag gusto ko ng iPhone, gusto ko punta sa ganito, okay lang yan, pwede ko naman yan ikaskas. Ayan na ang pagkakamali ulit, Prof. Vince. Sige, paano mo sasagutin yung magsasabi sa'yo na may sisi naman, okay na yan. Correct, ano? Oo. Usual yan Ang rule ko dyan, Josa at Wina, do not kaskas if you cannot pay in cash. Yan talaga yun, di ba? At yung budget natin para sa cellphone, yan ay dapat hindi lalagpas sa 25% ng ating sweldo. Ano? So kung ang ating kinikita ay 20,000 pesos per month, hanggang 5,000 lamang po dapat ang budget natin para sa cellphone. O at ang sasabihin ng iba, Sir Vince, ang ano naman yan, ang baba ng budget, baka naman keypad pa yung mabili ko na cellphone dyan. Down payment lang po pala yun, Sir Vince.
Oo nga eh. So ang sabi ko naman, well, hindi ka naman dapat every year na bumibili. Yes. So every year, 25% of your monthly budget yung nakalaan dyan. So kung 20,000 yon, may 5,000 ka, 2 taon, 3 taon, sa 3 taon, meron kang 15,000 pesos. At yung 15,000 pesos na yon, disenteng phone na yan. Ano? Iiwasan natin na ikukumpara natin yung sarili natin sa ibang tao. Gaya nga ng sabi ng partner ko, ang comparison is the thief of joy. Oh, 'Di ba? tama. Kapag daw ikino-compare natin yung ating sarili sa iba, yan yung nawawala na ba yung ating excitement at kasi makikita natin ay mas maganda yung nabili niya at mas magara yung nabili niya. So dapat maging kontento tayo at maging masaya sa kung ano yung kaya nating bilhin. Ayun. At dugtungan ko po, Prof. Vince, yan. Tama po ba, Prof. Vince, ang mindset ng mga kababayan natin na okay lang naman na gumastos ako kasi meron akong natatanggap na sahod monthly? Oh, yung parang living paycheck to paycheck sila, Prof. Vince. Yan. Yes. Oo, meron ding marami talaga mga nasa sitwasyon na ganyan na meron tayong kinikita, pero isipin natin yung mga overseas Filipino workers natin na nasa Middle East ngayon na furlough, na walan ng trabaho. Ang ating pong sweldo, kahit po gaano na tayo katagal sa isang kumpanya, may chance pa rin yan na maaaring mawala at matanggal tayo sa trabaho dahil nga sa krisis. Kaya dapat preparation is key talaga. And the way to do that is to really fortify your savings. No? Ang recommended ko na amount ng emergency savings natin should be at least 9 months of our expenses. So kung 20,000 kada buwan po ang inyong ginagastos sa inyong pamilya kada buwan, ang inyong pong emergency savings ay dapat tumataginting na 180,000 pesos. At yan ay gagastosin lamang natin kapag tayo ay may emergency. Namatay, nagkasakit, may aksidente, no? Hindi yung mapuputulan tayo ng kuryente at hindi yung emergency, no? Okay. Kasi kapabayaan mo yan kung ka napututan ng kuryente, di ba, Prof. Vince? Oo. At saka yung mga utilities kasi mga pang-araw-araw na bilihin talagang dapat ay napaglalaanan natin yan at napaghahandaan kasya doon sa ating kinikita buwan-buwan. Pero Prof. Vince, para naman sa mga nagtatanong na yung about sa sahod na nagsitaasan na ang lahat ng presyo na produktong petrolyo, pero bakit po daw ang sahod natin ay hindi sumasabay sa pagtaas? Paano ba natin sasabayin yung inflation na yan? Correct, ano? So yung sa inflation talaga, ang gagawin natin dyan, ang one way of addressing that is really to increase our income. Gagawa tayo ng multiple sources of income. Kasi yung inflation, ang sabi ko nga, you can actually make inflation your enemy or your friend. Kasi depende yan sa 4 na roles natin sa financial life natin. So pwede ka kasing consumer, employee, at on the other side naman pwede kang entrepreneur or businessman or investor. Kapag ikaw ay consumer at employee lamang, ang inflation sa'yo, automatic yan, negative. Kasi ang pagtataas ng presyo ng bilihin, yung parehong sinusweldo mo ay mas kakaunti na yung mabibili ngayon. Kaya dapat i-hone natin, dadagdagan natin yung role natin sa ating financial life bilang investor o kaya bilang entrepreneur or business. Kasi magtaas man yung presyo, pwede mong itaas yung presyo ng binibenta mo kung ikaw ay negosyante. At kung ikaw naman ay investor, pwede kang maghanap ng mga savings or investment vehicles na mas mataas kaysa sa inflation rate. Halimbawa, ang paborito kong Pag-ibig MP2 last year, 7.1% yung binigay na dividend rate. Ngayon, pumapalo ang ating inflation rate ng 4.1% noong March. So mas mataas pa rin yung dividend rate kaysa sa inflation rate natin. So, yun, dapat yung ating financial life, hindi lang tayo bilang consumer or empleyado, dagdagan natin, investor din tayo at maging negosyante kung kaya natin. Bago tayo mag-commercial, Prof. Vince, ito, doable ba na pagsabayin itong pagtitipid at paghahanap ng dagdag kita? Kasi kalimitan sa atin, tipid na lang ako, okay na ako dito sa salary ko dito. Yung iba naman, ay, dahil magarbo ako, gusto ko ng ganito, ganyan. Hindi siya magtitipid, pero maghahanap siya ng dagdag kita.
Oo. Both naman ay may merit sa yun, ano? Kung kaya natin yun na pagsabayin, mas okay. Kasi dagdag kita, bawas gastos, mas malaki yung pupwede mong mai-save kapag ganun yung gagawin natin. So, better kapag kaya mong gawin na pagsabayin yun. Unfortunately, gaya nga ng sabi ninyo, ano, ay hindi kaya ng katawang lupa natin na magtitipid na tayo ay magtatrabaho pa tayo ng madami, ano? So, kailangang i-balance din natin yun dahil unang-una, kailangan pa rin natin na maging malusog para maging masaya ang ating pamumuhay. Alright. Sa ating pagbabalik, Prof. Vince, babasahin natin na Beshwina ang mga comments kasi baka yung iba nagtatanong na ng kanilang sariling problema sa pagbabalik natin yung Prof. Vince. Pilipinas ang ating oras 20 minutes bago po mag-11. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience,
Show performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, RH. Minutos bago mag-alas 11 ng umaga, kausap po rin po natin dito sa programang DZRH Untahan si Prof. Vince. Prof. Vince, welcome back po. Hello, thank you. Ayan, ito may katanungan dito, Prof. Vince. Ano daw ba ang dapat unahin? Ang mag-ipon o magbayad ng utang? Ayun. Parang napaayon si Mina kasi parang relate siya. Sige po, Prof. Vince. Actually, ang pinaka-effective niyan talaga pa rin ay pagsasabayin ka, no? Kasi kapag ang gagawin mo ay magbabayad lang ng utang, ang magiging pakiramdam mo naman ay parang lahat na lang ng pinagpaguran mo ay napupunta lang doon sa utang, ano? Kaya kailangan pagsasabayin mo yan ay isinasaalang-alang mo din yung iyong hinaharap, okay? So, yan yung mas effective na nakikita ko. Kasi kapag pag-iipon lang naman yung gagawin mo at babaliwalain mo yung iyong utang, hahabulin ka ng iyong mga pinagkakautangan at away ang magiging kakabasan niyan. Ano? But the most effective way talaga is talagang ang goal naman natin ay palakihin ng ating ipon at paliitin ang utang. Ano? So ang gagawin natin dyan, kakausapin talaga natin yung mga pinagkakautangan natin, sasabihin natin sa kanila kung ano yung totoong financial situation natin at ano yung maayos na payment plan. At tulad ng savings, kung unti-unti yung sinasabi ko na pag-iipon kanina, ganun din yung pinaka-effective na pagbabayad ng utang. Paunti-unti mong babayaran, no? Para hindi masakit sa bulsa at pasok pa rin sa budget natin. Yung guideline ko, Wina at Josa, no, para sa pag-uutang, hindi dapat lumalagpas sa 30% ng kinikita mo yung iyong monthly na ibinabayad mo doon sa utang. 30%. So doon tayo sa 15,000 kanina, no, na kinikita every month. Ang maximum na budget mo pambayad utang ay 4,500 pesos. Kapag lumagpas ka na dyan, ibig sabihin yan, ikaw ay over-indebted na. Baka malubog ka sa utang at magtutuloy-tuloy yan. Pero wala naman na province masamang mangutang kasi yung iba, ano yon, utang tapos pagkasahod bayad. Tapos sa kasunod naman na sahodon ulit, uutang ulit yan sila. Para bagang pinapaikot-ikot na nila. Paikot-ikot lang yung pera. Tapos yung inuutangan nila, okay lang kasi business naman nila yon. Marami talagang ganyan yung sitwasyon, ano? Pero ang utang kasi para sa akin, ano, o totoo, hindi siya masama, pero asawa siya ng kahirapan. Dahil usually ito ay may mataas na interest at nagpapabigat sa buhay natin, ano? Unlike kapag ikaw yung nag-iipon, ikaw yung binabayaran ng interest. So kapag tayo ay lubog na sa utang, dapat ang una nating gagawin dyan ay hindi na natin dadagdagan yung utang. Kasi bawal na ang pambayad din sa utang ay utang. Tama, Prof. Vince. Prof, meron ditong comment, OFW ata, ito hindi ko alam. Dapat daw ba dalawa ang bank accounts ng isang OFW para hindi daw biglang hindi maubos ang fund kapag biglang nagka-problema? Anong meaning ng 2 bank accounts ng OFW na ito, Prof. Vince? Oo. So usually ito yung, kasi meron tayong bank account kung saan tayo sumusweldo at doon din natin minamanage yung ating expenses, yung paglabas ng pera, no? Yung pagpubuo ng second bank account, yan yung sinasabi ko rin kanina na yan yung separate na emergency savings fund natin. Doon natin siya ilalagay, no? Ang ideal dyan is yung
magkaibang bangko siya, tapos automatic mong inilalagay yung iyong emergency savings dito sa kabilang bank account mo. Yes. At yung ATM nun ay hindi mo ilalagay sa wallet para malayo sa tukso. Kaya tama yung sinasabi ng ating nag-comment diyan, no, na Yes. meron tayong multiple bank accounts, no. So katulad din yan yung sinasabi mo kanina, Wina at Josa, na yung mag-iipon na meron siyang mga envelopes. So Ayan. instead na envelopes yung ginagawa ngayon, mga bank accounts yung ginagawa. Kasi nga, digital economy na tayo. Kaya kailangan natin mag-shift towards that. Ayan, Prof Vince, parati lang natin na babanggitin sa ating mga kababayan na ang inyong practical tips po, lalo na po ngayon na panahon po ng krisis, sa panahon ng krisis. Ano po ba ang maipapayo nyo, lalo na po sa mga minimum wage earners o kaya naman para po sa mga kabataan na nagsisimula pa lang magtrabaho? Oo, ano. So sa akin, ang sinasabi ko nga sa panahon natin ngayon, no, habang magulo pa ang ekonomiya, sa ipon tayo magtiyaga para sa hinaharap ay hindi tayo mangangapa, no. So ang pinaka mabilis kasi na paraan ng pag-ayos ng buhay natin kapag tayo ay magdadahan-dahan. Kaya i-prioritize natin ang ating mga financial goals at gumawa tayo ng plano paano yan mangyari. Umiwas tayo sa utang at alam mo, ang isa pang sikreto dyan, lalo na sa mga kabataan, ano, makipagkaibigan tayo sa mga taong marunong mag-ipon at hindi lang palagasta. So, doon tayo sa mga good influence. Iwas tayo sa mga bad influence. Oh, I think this is my last question na lamang para kay Prof Vince. Siguro magandang last question ko to, galing sa ating listener na si Dominic Hasim. Ano, super parang nung question niya, parang nasagot mo na pero parang dapat Mapapaisip ka pa paisip ka pa Sabi niya ay question for Professor Vince, why should we save our money wisely? Yan. Yun lang talaga yung tanong niya. Parang nakadalawang sense siya Oo. So, kailangan talagang mag-ipon tayo para sa sarili natin dahil ang ipon is the foundation of our financial discipline, ano? Bago pa tayo magkakaroon ng investment discipline, credit discipline, savings discipline muna. At kapag tayo ay mayroong maayos na pundasyon sa ating perang pamumuhay sa pera, no? Giginhawa ang ating buhay. Dahil yun nga 'di ba, mas gusto natin na marami tayong ipon kaysa mas marami tayong utang. Kaya savings talaga, no. Ang nga sa Bisaya, no, doon sa branches namin, ang sinasabi ko ay tigom ang solusyon o ipon ang solusyon, which means kapag meron tayong mga problema, meron tayong mga plano sa buhay, dapat na paghahandaan yan sa pamamagitan ng ipon at hindi kapag nangyari na at nagigipit tayo, kumakapit sa patalim at umuutang. Tama, Prof Vince. Very nice last words, Prof Vince. Dito po sa programang Deezer Isyuntahan. Baka may gusto po kayong batiin o kaya ay kumustahin on air. Nasa inyo pong pagkakataon, Prof Vince. Go ahead po. Yes. Actually, gusto ko pong imbitahan ng ating mga listeners, kung mayroon po kayong mga gustong itanong, no, tungkol sa pera, i-google nyo lamang po ang aking pangalan, Vince Rapisura. Idugtong nyo po ang inyong tanong at lalabas na po ang ating mga YouTube videos, Facebook, TikTok videos, pati na rin ang aking mga articles sa ating website sa vincerapisura.com tungkol sa inyong katanungan sa pera. Gusto ko yung may instant na silang sagot from Sir Vince. Kahit hindi ka nakakausap, i-google nyo lang yan. Yung tanong nyo, may sagot kaagad si Prof Vince. Thank you so much, Prof Vince Rapisurang. Magandang umaga po and thank you po sa paglalaan ng oras. At sa uulitin po, sana maimbitahan ulit kayo ng aming programa. Thank you so much po. Thank you so much, Prof Vince. Maraming salamat. Have a nice day. At yan po si Prof Vince Rapisura, isang financial educator. Napaka-lalim at napaka-fruitful ng ating napag-usapan na ngayon.